Makakausap natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, ang tagapagsalita ng PNP CIDG. Magandang umaga po, Colonel Reyes. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload ng PTV at Radyo Pilipinas. Hello po, magandang umaga po, Sir Aljo Bendio po. At Opo. magandang umaga din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa po. Okay. Sa Amerika, massive army of zombie computers na take down na ng FBI. Naresto na rin ng isang Chinese national dahil nagpapatakbo ito ng tawag nito, botnet. Itong massive zombie army para sa pagnanakaw, identity theft, andiyan pa yung child exploitation at yung mga pandemic scams. Sa Pilipinas naman, ditong huli ay naaresto naman ang isang Chinese national sa Makati. Opo. Ito ba'y may kaugnayan? Nakikita nyo ba dito, Colonel, dito sa, ito na, buong mundo na yata itong operasyon ng mga sindikato na nanggaling sa China. May kaugnayan ba ito sa isa't isa, sa Amerika at sa Pilipinas, batay sa inyong investigation? Salamat po sa information, Sir Aljo. So, ayun po, since na-aresto po natin itong ating yung suspect ay magkakaroon po kami ng inquest proceeding sa complaint na ipa-file po natin sa kanya. So therefore, sa tanong niyo po kung siya po ay may kinalaman ay undergo po yung ating validation and pag-investigate sa personality ng ating subject po. Yes. Kasali na dyan ang ating gagawing investigation kung siya ba espiya o sleeper cell? Ay, opo, mayroon po tayong pinap na sa AFP ang ating counterpart and other agencies po na makakatulong po sa pag-validate ng personality ng subject po. Okay. Para sa kapakanan ng mga nakikinig ngayon at mga nanonood na hindi po nakakaintindi nitong botnets nito, ano ba itong botnets at paano ito na-create? Para saan po ito, Colonel? Yung doon na po kami nag-focus sa Sir Aljo sa mga nakuha po namin ng mga gamit. Okay. Sa kanya, and yun po ugat po nun dahil siya po ay nanutok and nagkaroon ng threat po doon sa complainant natin, kaya po siya nahuli. And at the same time, nagka-follow up pa po tayo at kaya po siya nakuhanan ng mga devices po. Okay. So itong mga devices na nakuha natin, yun po yung gagamitin din natin laban sa kanya ng mga evidence. At the same time, yun po yung pinapa-identify natin sa ating mga expert, IT expert, para po malaman po natin kung ano po ang purpose, ano pong function at ano po itong gagawin niya. Meron siyang ganitong mga devices. Opo. Ito Kaya yun po yung... Colonel, ito ba? Aerial drone, inverter unit, computer, CPU, portable power station. May mga baril pang nakuha sa kanya. Router, antenna system, solar inverter, radio receiver transmitter, computer tablet, computer laptop, several gadgets ng electronic equipment. Anong gagawin niya dito? Sa tingin ninyo, ano po ang kanyang pakay po talaga sa Pilipinas? At bakit may mga equipment siya, mga gadgets na ganito? Sir Aljo, tama po kayo dun sa mga sinabi po ninyo ng mga ebidensya at piece of evidence po na nasa kanyang control and possession. Ito po, sabi na nga po natin kanina, ito po yung mga ebidensya na gagamitin natin. At yun po yung pinapa-validate po natin sa expert kung for ano po ang mga ito. Purpose. At the same time, yes po, at the same time, magkaroon na rin ng linaw kung ano ang kanyang pakay sa mga gamit na to na pinagagamitan. At bakit ano po ang kanyang ano po yung purpose niya? Ito ba ito, Colonel, na na-apprehensya ng CIDG sa Barangay San Isidro? Tama ho ba? Madaling araw ito eh. Tama po. May report din na natanggap ang ating pulisya na pinagbantaan niya itong isang Pilipino
pero hindi lang natin ibibigay ang kanyang identity dyan sa may Makati pa rin, no? And Tama po. he allegedly coerced the victim na ihatid yung mga communication hacking devices sa Parañaque City. And inutusan niya daw itong victim to move to different vital installations at i-hack or i-access ang international mobile equipment identities, IMEIs, and other electronic devices. Ano ba ito? Ano bang ano nito? Tama po kayo, Sir Aljo. Opo. Yun po yung reason kung bakit po na hindi ayaw Okay. sumunod nung babayan po natin. Ito po nga yung complainant. Oh. And kaya po siya kaya tinutukan yung Okay, ating so wala pa kababayan. Okay. Opo. 5 to 6 years Tama din po siya nagstay dito sa Pilipinas. Anong visa gamit niya para nandito siya at manatili na matagal sa Pilipinas? Na-certain niyo ba? Tama po kayo, Sir Aljo, Oh. yung mga gamit po na according to him, na he stayed here in the Philippines for almost 5 to 6 years according to him. And very limited po ang kanyang English, kaya sometime nung nakuha natin siya ay may kasama din pong translator tayo para po magkaroon ng linaw at hindi po at masabi po natin yung mga katanungan at kasagutan niya na rin based sa interpreter. Doon po sa tanong niyo kung bakit yung mga gamit ay yung mga yung go ahead. kanyang stay po siya dito based na rin po sa mga passport na nakuha po sa kanya tsaka visa, but for the meantime po ay yun po yung din natin ulit at Pero Colonel, ito ba? po nila. May kasabwat ba ito o siya lang, mag-isa? May miyembro ba siya ng isang sindikato o grupo? Sir, nung nakuha po siya lang. Siya lang. Opo, tapos yung kanyang sa kanyang tinitirhan ay mag-isa lang din siya doon sa condo. Okay. And kaya po natin tinitingnan doon na why is it that he is living alone, but he has this plenty of device. Okay. in his Well, possession anyway, po. Opo. sige po. Siya lang po mag-isa. For further development at information regarding this matter, Colonel, maaari pong hopefully matawagan po kayo uli para po malaman natin kung ano ba talaga ang pakay, kung anong kaso, kung anong klaseng pagkatao ito, pagkakakilanlan itong suspect na ito. Bigyan niyo po kami ng pinakauling update sa susunod po. Maraming salamat, Colonel Imelda Reyes ng CIDG. Po, walang anuman. Good morning po. Walang Alright. anuman po, Paaldun. Maraming salamat po. Si Josel de Guzman, makakausap natin, nasa linya na, ang co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Josel, good morning. This is Aljo Bendijo. Live na tayo sa Punto Asintado Reload sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo dito sa PTV at Radyo Pilipinas. Okay, magandang umaga po, Sir Aljo. Salamat po sa pag-imbita ulit sa Scam Watch Pilipinas sa inyong show. O reaction nyo po dito po sa massive botnet. Ano ba itong botnet na ito para maintindihan ng ating mga kababayan? Okay. Ito'y tinitingnan natin talagang dinudugtong natin dito sa na-arrestong Chinese diyan sa Makati. Oo. Opo. Oo. Ang nakakatuwa nga kasi puro Chinese national yung mga na-aresto, di ba? Yung sa tanong mo, sir, yung na-aresto ng international sa Singapore, yung international operatives sa FBI, yung ginagamit niya yung tinatawag na 911S5 botnet. So ang ginagawa po nito, ito po yung pinakamatagal at pinakamaraming mga na-infect ng mga websites at computer din. Halos 200 countries na distribute to eh. Ito po ay nakukuha kapag nagda-download ka ng mga pirated video game, porn, nanonood ka ng porn site, 'di ba? Tapos nagda-download ka ng mga VPN applications na libre, na akala mo hindi naman pala sila legit. So ang ginagawa ng botnet, ini-infect niya yung device mo at nakatago lang siya doon, hindi mo siya mamamalayan. So ang ginagawa nitong susunod is i-infect na ngayon lahat ng mga contacts mo. So, yun po yung medyo nakakatakot doon. At kumukuha na yan ng mga personal information, lahat. So, kasi yung cybercrime na yun, it's all about tungkol ito sa nakawan ng data. So, kaya
Kaya pati yung nahuli rin sa Makati, ang mga nakita naman sa kanya, mga communication equipment. So kung mapapansin naman po nyo, yung hindi ko naman po sinasabing related sila, yung communication equipment na po yun po yung ginagamit para pang phishing, para makapagpadala ng messages na may link. Okay. At kinukuha So, din yung information mo. So pinakamainam po dito, Josel, no, dahil hindi natin alam, yung mga kababayan natin nagda-download na ng mga games, kung ano-ano mga Oo. apps. So po, hindi maiwasan yan eh. So ang Oo. importante, wag lang i-click yung mga links kung may mag-text sa inyo or magsasend a message via SMS. Yan, nandyan yan eh, sa Oo, sa WhatsApp, mga SMS, email. Basta email. po, Oo, wag po tayong mag-click ng link. yun. Pinagbabawal na po yan ng NTC, National Telecommunications Commission, yung magpadala ng mga link. Pero ang ginagawa po ng mga scammers ngayon, katulad po yung mga scammers ngayon, dinadaya po nila. Hindi na po sila gumagamit ng prepaid numbers. Ano po? Kasi may SIM card registration law na tayo eh. Okay. So gumagamit sila ng communications equipment, kamukha ng tinatawag na IMSI catcher. I think kasama ito sa mga equipment na nakuha dito sa Makati. Oh. So ang ginagawa ng IMSI catcher, isa siyang device. Oh, Magsiset yan within 10 kilometer radius. okay. Tapos isiset mo halimbawa, magpapadala ka ng message na 09175. So lahat ng numero na may 09175, pwede niyang padala ng message. At ang masama pa dito, nagagaya niya na yung official ID. Halimbawa, Globe Telecom or Smart, pareho silang naging biktima nito eh. Akala mo totoong galing sa Smart, akala mo totoong galing sa Globe. Ito yung rewards 3022, pareho pa. May link yun. Marami So, ako, natanggap ko rin yung ganyan eh. Nakatanggap Oo, ko ng mga ganyan eh. Na mga may link SMS. po yun. Oo. So, wag po Oo. natin i-click yung mga yon. Oo. Basta po SMS o kaya sa email, basta may link, wag na po natin Wag. i-click. Kasi Apo. ang mga telco, mga bangko, kung ano-anong mga kumpanya, never yan, ito legit never yan magsisend sa atin ng mga links. Apo. Wala. Kasi yung mga bangko naman po, Bangko. naglabas po ng memorandum Okay. circular yung BSP, pinagbabawal din po yung mga bangko na magpadala ng mga Mga link. links. So, yung mga nagpapadala sa inyo, mga kababayan nakikinig po ngayon SMS, kung ano ba yung mga mensahe, messages sa inyong mga cellphone na may mga clickable links, may mga links, scam Oo, yan. wag po natin- Scam yan scam po talaga. yun. Scam yan. Okay, Scam yun. malinaw yan. Malino po yun. So, doon po natin dapat ang pag-iingat natin. Kasi kung hindi natin i-click yung link na yan, wala sila makukuha din sa ating impormasyon. Tama o ba? Opo, tama po yun. Okay. Kasi ang ginagawa niya, pag kinlik niyo po yung link na yan, Oh. akala nyo, let's say yung Globe Rewards 3022, Hmm. dalawa po yan. Kung pwede yung, mag-login ka para makakuha ka ng premyo ng ganito. Yun. Or yung masama dito, yung parang nahuli sa Singapore, pag kinlik mo, yari na yung device mo. Diretso na. May ganun, ha? Kahit na Oo, wala diretso kang na gagawin, po. kinlik mo lang, wala malware kang... na po yun. Malware na, sus. Kaya Oo, pala, yun po yung bot na nahuli nila. yun ang delikado, no? Opo, Click mo lang yung nakakatakot link po. na Kaya yan, doble mamaya na, ingat po malware tayo, na. doble ingat po tayo. Alright. So, abiso na lang sa taong bayan, Josel, para makaiwas tayong mabiktima ng mga online scammer na yan, itong botnet. Okay, yung lagi po naming sinasabi sa Scamwatch Pilipinas, yung unahin po natin, magdamot po tayo, tapos at magduda. So kapag po, at mag-snap, yung tatlong po yan, pag po yung sinunod natin, hindi na po tayo mabigbiktima. Yun. Pag hindi nyo po kakilala yung SMS o yung nag-email sa inyo, o kahit sa FB Messenger, Viber, or WhatsApp, pag hindi nyo po kakilala, isnabin na po natin at at kapag may message yon at nabasa nyo at nangangako ng too good to be true, pagdudahan po natin. Huwag na po nating pansinin, lalong-lalo na po yung mga messages na may. Marami din nanliligaw. Na Naku, isa pa nakikipag yun, best love friend scam. sa inyo sa hindi lang sa maging sa IG, tama ba? Oo, Instagram. Actually, sa lahat ng social Lahat media na ito accounts. Ang ginagawa kasi niya, social engineering yan eh. Okay. So, bali hinuhuli nila yung loob ng mga kababayan natin. Karamihan na na-scam dyan, di bali sana, hindi po yan mga individual ha. Organized crime po yan. So, kung mapapansin po ngayon, yung pong lahat ng cybercrime, lahat po ng scam, organized crime po yan. Yan po ay base sa lahat ng nahuhuli ng ating mga otoridad
whether local at pati global na rin. Okay, sige po. Maraming salamat, Josel de Guzman, co-founder ng Salamat din po. Scamwatch Pilipinas. Salamat po.